Dragging. Dragging talaga. Dragging na. Maingay pa yung preno. Preno yun. Mga dragging. Sa pagpapatuloy ng channel na ito ay makakahingi lang sana ng good response mula sa inyong mga ka-MX. Maaaring i-click lamang ang like button sa ibaba ng video at kung hindi ka pa nakasubscribe ay i-click mo na rin ang subscribe button para matuloy-tuloy ang pag-share ng ideas, good vibes and adventure in every episodes. At kung natapos mo nang i-click ang like and subscribe button, mas okay pa sa alright ang samahan natin for the days and years to come. Maraming salamat sa good response ka-MX. Hello mga KMX, good day sa inyong lahat. Been almost 2 months na hindi tayo nakagawa ng vlog for hindi maiwasang hectic schedule. Pasensya na, but anyway, hope you all understand na nasabi ko na din sa iba na mga nag-PPM sa akin before na pastime ko lang ito kung pag-vlog just for my passion and the same time to help and inspire na din sa iba, primarily sa pagmamotor. So moving on mga KMX, today, i-share ko sa inyo yung experience ko dito sa MX Icon. Dahil so far, wala akong naging issue or major problems dito sa unit na to. Until last year, after 5 years and 3 months na siya, ay naka-experience na ako ng panginginig dito sa manibela ko tuwing aarangkada or mula sa pagkahinto. Just for example, during traffic at sa mga daan na paahon o paakyat at mabagal yung takbo ko, yun doon siya nanginginig or nagdadrag. The same time, may tunog siyang nagkikiskisa na bakal. Yung isang ng panginginig, ingay sa motor ko. Dragging talaga. So wag na natin patagalin pa. Tara and let's do this. What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. So straightforward na lang tayo mga KMX. So dito na banda nang gagaling yung ingay at dragging dito sa part ng crankcase. So practically, uumpisan natin ng babaklas. Unahin natin tatanggalin itong air duct ng crankcase. Ito may 4 pieces na 8mm flange bolts. Sunod naman natin i-unscrew ay ang remaining na 11 pieces. 8mm flange bolt dito sa crankcase natin. Pero mga ito ay may iba't ibang sukat or length. Take note na lang mga MX kung saan nyo tinanggal ang bawat bolts nito. Sunod na tatanggalin ang bell nut kasama ang spacer. Sunod na i-unscrew ang 17mm nut kasamang washer, clutch castle nut or yung crown na nut na tinatawag nila, yan ang drive face. Pagtanggal ng 39mm nut sa clutch housing or clutch lining, gamit tayo ng 41mm close range or torque drive remover. Include ko na rin pala sa description yung link para mas madali nyong hanapin ang tools na to. Kunting tip lang pala mga KMX, kung magbabaklas kayo, lalong-lalo na sa mga beginner or magdi-DIY, ay mas mainam na gumamit kayo ng malinis, safe at tamang lalagyan ng bawat bolts or parts na babaklasin nyo galing sa inyong motor para maiwasan na rin mawala, mawaglit ang mga parts sa time na ibabalik o isasalpak nyo na ulit ito sa motor ninyo.
ito yung pinagpalitan na natin mga KMX. Ang clutch lining after 5 years. Ito na siya. Ganyan na siya ka-nipis. Yung clutch mo, yung bell natin, kulay talong na, oblong na rin. So kaya nagda-dragging siya ng yung 7 km dragging na sinasabi ko. Hindi na siya smooth mag take off kasi nga oblong na, hindi na even yung kagat ng clutch line sa bell. Put na rin at na-oblong na ang itsura ng worn out na bell. Ito kulay talong siya. Ang kadalasan na nangyayari ng sanhi na pag-dragging ng ating motor ay sa CVT or panggilid ng ating motor. Sa katagalan na paggamit ng ating motor, darating pagkasira, pagkalaspag, pagkakaluma or worn out ng bawat parts nito. In this case, after 5 years, dito pa lang nagka-issue itong MXI ko. Bago ako bumili ng pyesa, so ina-identify ko maigi yung pinanggagalingan ng dragging. So nag-troubleshoot ako. First, isa doon yung pagbabalit ko muna ng center spring dahil may nakapagsabi sa akin na center spring ang isang ugat ng pagdadragging. Palit ako ng spring for 300 pesos. So sinalpak ko siya and ganun pa rin, dragging pa rin at maingay. And then next, nagpalit rin ako ng bola pero stock pa rin, 10 grams each. So nagpalit ako ng JVD. So ganun pa rin, same pa rin, dragging pa rin. So change na tayo ng clutch lining at saka bell. Kitang-kita nyo naman yung itsura. Yung bell is sunog na at kulay talong, and then yung clutch lining is pudpud na. Kapansin-pansin ang pagkakasunog nito habang umiikot kasi at tumatakbo kasi ang ating motor, mas matindi ang ikot ng bell with friction na galing sa clutch lining kasabay ang pag-ikot nito ng napakabilis. In overtime, umiinit ito at magbabaga. So over the years na pagkakagamit, nangingitim or nagiging kulay talong ito. Secondly, ang physical na hugis nito ay imperfect circle na in condition or tinatawag na siyang oblong. Ang pangalawa namang root cause ng CVT dragging natin ay ang clutch lining. Same sa bell, for over 5 years napudpod o naupod na ang lining mula sa shoe clutch lining AC. So this is natural, common cause of dragging problem sa mga scooter na gagamit na naluluma. So for sure, hindi maiwasan ito. For at least 3 up to 5 years nangyayari ito na ito ay based on normal use with proper original and genuine parts. Dagdag na kaalaman mga MX at paalala na rin, ang clutch lining ng MX Carb at MXI magkaiba. Ang MX Carb clutch lining ay may code na 44D, samantalang ang MXI ay may code na 1LB. Pero ang tanong, parehong pwede ba or swak ba sa MX at MXI natin yung dalawang code na lining? Ang sagot ay oo. Fit silang pareho. So pwede silang mag-interchange. Pasok pa rin yan sa both na model ng motor. Dagdag na paalala na din mga MX, ang clutch housing or bell ng MX at MXI ay hindi swak or hindi pareho sa isa't isa. So pagbaliktarin mo man yan, hindi pwede. Kung mapapansin nyo, sa bell ng MX Carb na ang product code ay 44D ay may umbok sa ibabaw. Samantala ang bell ng MXI, ang product code ay 1LB ay flat lang. So hindi uubra ng bell ng MX na 44D sa MXI natin. Just for sharing na pala mga MX, ang presyo ng bili ko sa clutch lining is 1,800. Sa bell naman is 750 pesos. So for total of 2,550 pesos. So ilalagay ko na rin din yung link sa description. So yung link kasi binili ko siya via online. So check nyo na lang rin ang updated price nito. So yun mga MX, subukan na natin yung after natin i-install yung bagong
clutch lining at saka clutch belt. So ito. So let's go. Ayan, kita nyo naman wala na yung tunog at hindi na siya nanginginig. Yun kasi yung yung una nagda-dragging talaga siya sa speed na 7 kilometer to 10 kilometers per hour. Yun. Ngayon wala na. Tinawag ko siyang 7 kilometer 7 kilometer per hour dragging. Yun. So, goods na siya. So there you have mga ka-MX. Salamat sa panonood at sa usual na suporta ninyo mga gulong. Sana nagdulot itong video na to ng dagdag na kaalaman or somehow nakatulong sa inyo. And if you do, please huwag kalimutan pindutin ang like button at share nyo na rin sa mga kapwa nating kagulong or ka-MX para share the care, share the vibe at syempre subscribe ka na rin para sa next na journey ko at MXI ko ay updated ka ka-MX. Once again, this is Tapoy saying ride safe, stay safe, pray before you ride, and thanks for watching. Till next time, see you on the next vlog. Rock on.